Okay, papasok tayo. I-share ko sa inyo yung ginawa sa motor natin sa riser. Di ba meron na tayong riser dati? Yung bakal na bilog, para siyang tube na bakal. Nagdagdag tayo na riser, yung motovvolt na riser. So tumaas pa siya ulit lalo, tapos lumapit. Nung ini-install, pakita ko na lang dyan. Nung ini-install, so yung una pala, nung nag-riser tayo dati, maiksi na yung clutch cable. So nagdagdag tayo na itong flash easier. So nung nagdagdag pa tayo ulit, ang naging problema naman natin yung throttle cable, kasi maiksi na siya. Pag kumakabig pa kanan, pakaliwa, nagsisilinyador siya, naggagas. So delikado yun, nagwa-wild kasi yung total cable nasa labas na. Di ba dapat dito yan nakalagay? Since nagtaas tayo, sabi ko i-press ito lang sa labas habang wala pa. So yun, palitan natin. Ang pinalit natin dyan, universal lang. Si press na yung nagputol kung gaano kahaba. Basta yung may nipple. Yung domino na universal lang, mura lang, bili ko 100 plus lang, parang 150 lang. So ngayon, yung pakiramdam ko mas maganda. Kasi nga diba nung pumunta tayo ng Quezon, hanggang ngayon, dalawang linggo nang nakalipas, nasakit pa rin ang balikat ko. Tapos ang bilis niya sumakit ngayon pa nagmamotor ako. So kaya nagkabit tayo niyan. Pero matagal na rin nakabit yan, siguro mga ilang araw na rin. Yun, nagkabit nga tayo kasi nga dahil nga dun, ang nangyayari, okay siya, yung komportable na talaga. Ang dali na mag straight body. Hindi ka na, kasi dati parang pag pagod ka napapayuko ka, di ba? Tapos pag i-straight body mo parang medyo pigil siya ng konti kasi nga medyo malayo. Mataas na siya pero medyo malayo. So ito ngayon, lumapit pa siya lalo, kaya madali na mag straight body kahit pagod ka. Tapos medyo tumatama siya rito sa tumatama siya sa tank bag pagka full lock manubela. Pero okay lang din naman, hindi naman siya masyado naiipit yung tank bag pag nililiko. Dumidikit lang konti, medyo may resistance. So hindi ba delikado yun, tatanungin nyo? Tingin ko hindi naman, kasi ang full lock naman sa slow speed mo lang kailangan yun. Pagka mabilis naman, hindi ka naman nagpo-full lock, diba, ng manubela. So kayang-kaya naman makontrol. Medyo may resistance konti kasi nga tumatalbog siya ng konti, pero hindi madali, lang, konting-konti lang pakiramdam sa manubela yung resistance niya. Okay na siya para sa akin. Okay na yung resistance na yun versus dun sa binibigay niyang comfort. Sa slow speed lang naman, mabilis ka lang mag U-turn. So after nun, okay na, di ba? Ang mahirap kasi riser, tananggal yung headlight kasi nga nakaturo yung yung una, nung nagpakabit ako, wala pa tayong di ko alam na iiksi pala yung throttle cable. So anong nangyari, nilabas yung throttle cable, tinanggal yung headlight, tapos nire-route, nilagay sa gilid para lang mabiyahe ko pa. Tsaka habang nag-order pa, yun muna, okay na rin siya sa ganun kaso syempre maganda yung sama-sama pa rin yung wire sa gitna. Yung isa nakalabas sa tinidor, parang nakakailang tignan. Kung kulang ng isa, ay hindi kung kulang, nakalabas yung isa, ganun. Mayroong alinan na iba. So yun, para sama-sama sila sa loob ulit ng tinidor, nagdagdag tayo ng yun yung sa handlebar riser. Pero yung throttle cable mahirap kasi tatanggalin yung tangke. Tapos tinanggal pa ng konti yung yung lagayan ng coolant kasi may clip So para ma-access mo yung clip na yun, tsaka yung tornilyo dun sa part na yun, kailangan mong alisin ng konti. Hindi mo tatanggalin totally, tanggalin mo lang yung lagayan ng coolant para lang itabi mo lang, huwag mo nang tanggalin yung tubo, nakasabit lang siya dun, pwede na yung ganun. Tapos tatanggalin pa yung air filter kasi nga dudukutin yung nandun yung sa throttle, yung bilog, yung kinakabitan ng wire, nandun siya. So mahirap. Open na. So yun, nagpalit na rin tayo ng brake pads.
Ayan, PMS na rin tayo. Hindi to ano, hindi to isang araw lang magkakahiwalay kasi nga yung throttle cable, di ba? Binalik ko pa nung dumating na yung order. Hindi tayo nakapag ano, ceramic kasi wala tayong makita. Yung ilig yung sabi ni Press na pwede, na maganda daw eh. Kasi parang nakaganon yung isang member natin sa ano, Dominar Cavite. Maganda raw. Wag daw mag-bendix kasi may issue daw yung bendix sa mga ibang naka-Dominar. Nagagasgas daw yung rotor. So yun nga, yun yung hinanap ko, ilig. Kaso ang lumabas yung ilig na sintered, yung hinahanap natin dati na sintered, yung dati ka 2,000, mahal masyado eh. Pang performance na brake pads yun eh, pang karera, mga ganun. Hindi naman tayo masyado mabisyo patakbo. Maganda sana, good to have, kasi maganda yung preno mo kahit na mabagal takbo mo, diba? Pero parang overkill, sayang yung extra ng budget. Kaya inisip ko ceramic. Yun nga, sabi ni Press na ilig. Kaso ang hirap magharap ng stock, out of stock yung ilig mismo. So wala. Balik tayo sa stock. Pero okay na naman yung stock. Gusto ko lang sana mas magandang performance sa stock. Kasi kung minsan nabibitin na ako sa preno. Pero pwede naman, basta tama lang yung pindot mo. Tama lang yung pagpreno mo, okay lang. Pero marang gusto ko pa kasi na mas maganda pa. Kasi pag nag-emergency braking, yung dulo parang nawawala na siya ng ano eh, pahina ng pahina yung preno niya. Yung preno sa likod naman, wala na tayong pag-asa dyan. Ang tingin kong gagawin na dyan eh, papalitan na ng ano, disc, yung rotor disc ba yun? Kasi tingin ko bengkong na. Eh meron tayong isang subscriber na nag-advise na ganun nga yung nangyari sa kanya sa unahan, nag-ABS, tapos pinancheck niya, bengkong na pala yung ano niya, rotor. So nag-comment siya, nag-update siya sa atin. So thank you pala nga sir. Thank you nga pala sir sa update mo. Medyo matagal na yun, ngayon ko lang nabanggit. Nasabi niya ito yung nangyari sa akin, ganito yung naging solution, okay na daw. So thank you sir sa update. So yun, at least sana makatulong yung comment ni sir sa mga ibang nakakita nung videos natin dun sa comment niya na yun. Tapos nga pala isang balak natin, balik tayo sa stock chain para di masyadong mahal. Kasi may mga matigas sa part na baka mabawasan yung vibration. Nalagdagan na naman yung vibration niya. Kahit nung minasahay ko na nung nakaraan, medyo matigas pa rin pag pinapaikot ko. Eh medyo maluwag na yung settings nung kadena natin kasi pag medyo mahigpit, matigas, may matigas, ramdam na ramdam yung mga matigas eh. So hindi siya okay, hindi siya standard para sa akin ah. Kasi medyo maluwag nga, para lang ma-accommodate yung matigas na part. So titignan muna natin kasi kailangan ko tanongin si Press kung kailangan, kung pwede ba na ano, kung pwede ba na chain lang muna. Eh kung sakali pangatlong palitan natin ng chain yun, eh di ba pa nagpapalit ng chain, mas maganda kung kasama yung sprocket. Kaso ang mali. Alaman natin, tatanungin ko muna si Press. Kasi kung set, chain set, sprocket set, ang mahal na sa 5,000 plus. Yung ano, yung OEM ba tawag doon? Basta yung stock parts niyo Dominar. Okay naman yung performance sa kadena, basta ma-maintain lang. Kasi itong DID natin, hindi natin na-maintain. Kaya yan. Sabi ni Press, i-maintain, hindi mo maintain eh. Mahal pa naman bili ko dyan, 3.6 yata yan, 3.8. Hindi ko na maalala eh. Oo nga pala kay sir na nagtatanong, yung upgrades, gagawa tayo. Meron na tayo nun, pero gagawa natin para malagdag natin yung ibang dinagdag natin. Para din sa mga bagong mga kapanood, makita nila yung mga lumang upgrade natin nang hindi na pinubuksan yung lumang videos, di ba? Para ano na lang, isang video na lang papanoorin nila. Isama natin ulit. Gagawa natin yon sir. Next dito. Ayun, so pasok tayo. Friday. May isa pa tayong ano na balak na gawin itong weekend. Is wag tayo magmotor. Kasi nga sabi ko,
hanggang ngayon nasakit pa rin yung likod natin. Kahit sandali lang yung biyahe, nasakit. Kasya ba tayo dyan? Katakot. Baka umandar, maipit tayo ng gulong, laki ng gulong. Ayun nga, baka balak natin itong weekend wag magmotor para mapahinga lang itong likod natin. Tapos pagka masakit pa rin siya next week, pa-check na natin. Check up na para malaman natin kung may tama nga sa or mahina lang talaga yung katawan natin. Baka naman pwedeng baka sabihin mahina na tong part mo, walang muscle kaya nasakit. Lagyan mo naman ng konting muscle. So alaman natin kung ano yung pero tignan muna natin. Baka nag-aalangan din kasi ako pa-check up. Baka sabihin kasi na kailangan mo magpahinga sa pagmumotor, hindi tayo makakapasok. Sabihin, wag ka na muna magmotor ng mga isang buwan, patay. So tignan natin. Pero mas maganda kasi kung alam natin kung ano talaga yung dahilan. Okay, expressway. Samahan na ako pasok. Ayokong batiin yung panahon, baka mabate. Pero may mga nakikita akong kulay blue. Good sign yan. Nakakotse, sinisenyasan tayo ng ride safe. Rider siguro yun si sir, no? Medyo mabilis yung takbuhan natin dun. Kasi malabang traffic na tayo mamaya sa NAIA-X. Okay, traffic na. Relax na tayo, lakas ang vibration niya ngayon. Nakamanid yung kaliwang kamay ko. Ito, relax na tayo. Kailangan magpahinga dito kasi nasabak tayo sa traffic dyan. Ganda nito, yung kulay blue. Subaru. Pag Subaru nakikita ko, naalala ko agad si Baby Driver. Pero hindi ganun yung Subaru niya, 4-door yung Subaru niya Yan na, sinasabi ko. Wala pa tayo sa ang layo-layo pa, traffic na agad. Soldier boy, shoulder boy tayo ngayon. Kaso ayaw magbigay. Paliko yan, magbigay na. Thank you sir. Yun, medyo bumilis na. Okay na ako dyan, hindi na kailangan sumingat. Ngayon na tayo singitan Dito wala talaga. Lapit na sa toll Yung toll kasi dito tagal bumasa. Mabagal. Hindi kaya pag madami. Pero mas okay na ako yung nandyan yung toll kaysa sa yung paakyat, yung pababa. Yung grabing traffic doon kasi dalawa lang yung toll doon Buti binalik dyan yung pa-exit pag pa-Cavite ka, Cavitex. Bagal kasi, bakit? Dapat ayusin nila yung mga scanner. Laki ng bag nito, sakit sa likod yun. Dapat pag ganyan, luwagan mo para nakaupo din yung bag sa upuan. Kasi ranasan ko na dati wala pa tayong box, naka-backpack tayo. Okay lang naman yan kung kagaya ng biyahe natin, wala pang isang oras.
okay lang yun. Pero pag lagpas ng oras, mararamdaman mo na yan. Lalo na sa atin, mahina na yung likod natin. Hindi rin naman tayo makakaabante. Hanggang dito lang tayo. So, dito na natin tapusin. Malapit na rin naman. Thank you ng matindi. Hanggang sa muli. Bye bye.